Mga kwento ni Fermo. Isa na namang mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po ulit ito, si Alejo. Ang nagpadala ng kwentong pinamagatan yung niligawan ko ang bagong katiwala namin. At yung kaka-upload nyo lang na tagatugis na may bertud ng aswang. Mukhang ginanahan po ng gusto si Romulo na ibahagi ang kanyang kwento. Bueno, nung nakaraan yun yung isang kaganapan na may iniligtas na mga aswang si Romulo. Ito na yung mga adipores niya mga tiktik. Parang si Roberto lang, no? Pero kakaiba ang pamamaraan ni Romulo. Ang sunod na kwento niya ay karugtong nun. Pinagpatuloy niya lang kasi dahil nga sunod-sunod ang subok niya sa buhay. Na siya namang nagpapakonsumisyon ng gusto sa kanyang ina na si Aling Susan. Napapaiyak na nga ito Kung nalaman lang daw ni Aling Susan hindi na lang siya nakipaghiwalay sa asawang si Mang Tading. Parang wala din kasing pinagkaiba Napalala pa. Panay tanggi si Romulo na kesyo magpapakabait naman na umano siya. Kaso nga lang hindi nakaligtas si Romulo dahil si Punal din ang nagsiwalat ng impormasyon kay Aling Susan. Nang wala si Romulo ay nasabi ni Punal na tumutugis daw ng aswang ito. Nal, di ba sabi ko sa'yo sa atin-atin lang? Nagsumbong ka na naman. Ayan tuloy si nanay, hindi na ako tinatantanan. Nawalan ulit ng tiwala sa akin. Hindi ko naman kasi sinasadya. Puro ka na lang hindi sinasadya Hindi daw sinasadya. Sarap mo nako. Tinawag ako ng nanay mo mulo Tapos nagluluto ng lumpia. Kala ko kung ano na. Binigyan ako ng lumpia tapos hinawakan yung balikat ko. Tapos tinanong kung nasaan ka. Yan. Basta pagkain talo-talo na. Ganon Ulitin mo pa at isang katutak na aswang yung dudumog sa inyo. Sige ka, isusumbong kita kay Kayla. Sa mga sandaling yun ay nasa likod daw sila ng bahay nila Punal. Umaga yon. Kasi silang palamang ng araw. Sabi naman ni Punal ay wag daw kasi nga baka atakihin ng kanyang ina. May sakit pa naman daw ito sa puso. Hindi na daw niya uulitin. Nga pala, mulo. Sa susunod na linggo na ang araw ng patay. Pupustit ako sa sementeryo, magtitinda ng kandila. Sama ka, magtinda tayo. Pag-iisipan ko muna. Punal, wag mo nang ulitin Maraming araw ang lumipas. Hanggang sa dumating na ang araw ng patay. Nagtinda umano ang dalawa ng kandila sa may sementeryo. Buntot ng buntot si Romulo sa isang dalaga na pakiwari niya. Aswang. Nakabelong dilaw ito. Iniwan niya ang mga paninda kay Punal para mamatsyagan lang talagang maigi. Nakapagtataka kasi ito. Hindi lang iisang puntod ang binisita. Marami umano. Lahat ng ito, mga bago pang nailibing. Naiisip ni Romulo na namimili ito ng mahuhukay. Dahil nga ang aswang daw na yon, isang busaw. Hindi talaga mapagkakamalan kaagad kung walang karunungan. Maraming tao at hindi mapaghahalataan. Tumatabi siya dito. Napalingon sa kanya yon sabay ngiti. Alam niyang nararamdaman siya ng babae. Dahil ito sa tangang daladala niya. Hanggang sa nagtungo daw ito sa moseleo ng isang marangyang pamilya. Nakangisi ang babae. Dito na nababatid ni Romulo na ito na ang tirada. Mabilis niyang pinuntahan si Punal, sabi niya. May aswang na balak magnakaw ng patay. Sundan daw ito ni Punal. Ngayon pa talaga mulo? Pambihira ka naman. Pagkainit ng panahon Sundan mo at alamin mo kung saan nakatira. Bakit hindi na lang ikaw? Ba't ako mas malakas naman yung pakiramdam mo? Mabuti at natanong mo yan. Hindi pwedeng ako kasi nga ramdam kong may kung anong karunungan yung babaeng yun. Ayun nakikita mo ba sa may akasya? Yan,
Yan ang babae. Paano na tong paninda mo, Lo? Siguraduhin mo lang na mauubos to Tapos mamaya yung mga lusaw na kandila kunin mo. Yun mga iniwan lang dyan, kunin mo Bukas pa yung pinakamaraming dalaw Mamayang gabi sakto, ipapabuo ulit natin para maging kandila. Napapakamot na lamang ng ulo si Romulo. Wala din siyang magagawa noon kung hindi ang sundin ito. Bilang kapalit sa pinag-uutos niya. Yun na nga, maghapon na parang baliw si Romulo sa kakahabol sa mga dumadating para magsindi. Kailangan niyang ipaubos lahat yun. Napakatagal dumating ni Punal. Magtatakip silim na ay wala pa rin ito. Nagsisimula ng magtiktik si Romulo sa mga puntod. Yung wala umanong bantay. Dinidekwat niya ang lusaw na kandila. Binibilog niya ang lahat ng nakukuha nun. Natapos siya ng gabi na. Mga pasado 7:00 sa pagkakatanda ni Romulo. Inantay niya si Punal pero hindi pa rin bumabalik. Nakakaramdam na ng kakaiba si Romulo. Nababahala na siya nun. Tila ba may nangyayari umanong hindi maganda. Hanggang sa hinanap niya daw ito. May marka naman ito na galing sa kanya pero wala. Hindi niya matukoy. Kapag ang isang tao kasi ay namarkahan ng isang bihasa malalaman ito kapag nasa malapit lang. Kumbaga, mararamdaman. Kahit pa nagtatago. Nalibot na lamang ni Romulo ang parke. Nakarating siya sa may tiyangge pero wala pa rin. Hanggang sa umuwi na lamang siya noon at diretso talaga sa bahay nila Punal. Malayo pa lang, napapansin niyang tahimik naman ang paligid. Kung may kakaiba pa dapat may mga tao. Hanggang sa naramdaman niya na si Punal. Naroroon sa may likod ng bahay. Kagad niyang pinuntahan. Nakatunganga at antok na antok. Nang masilayan siya nito ay doon pa lang ito nagkaulirat. Saan ka ba galing? Ang tagal mo. Kanina pa ako dito Walang hiya ka. Hindi mo ako binalikan dun sa sementeryo. Alam mo bang kulang na lang kubkubin ko yung mga puntod mahanap ka lang? Nakarating pa ako sa may parke. Ano pang gagawin ko kung gabi na, di ba? Malay ko ba kung umuwi ka pala? Inantay kita dito Siya Punal. Lang hiya ka talaga Punal. Bueno, di bali na nga. Ano, nasundan mo ba? Tumango si Punal. Ang sabi ay sa may simbahan daw banda. Pumasok doon sa isang pasilidad na parang likod ng kumbento. Madre ata yun, Romulo. Paanong naging aswang yun? May ganun ba? Hindi natatakot sa simbahan Hindi mo pa nga alam kung madre ba Pero kung yun na nga malamang napakagaling na aswang yun. Hindi lang karunungan yung meron dun, kung hindi may basbas din yun kahit pa aswang Naku, mahirap to. Huwag tayo magtinda bukas, magmamatyag tayo. Bakit mo, Lo? Bukas na ba kukunin yung bangkay? Tingin ko hindi naman kasi nga kahit ngayon maraming tao na napupuyat dun, di ba? May mga tao pa nga nang umalis ka dun sa sementeryo. Paano pa kaya bukas bukas ang tingsindi, di ba? Oo nga no. Pero galunggong ka pa rin. Hindi mo ako sinipot dun sa sementeryo. Sige, ako na lang muna yung magmamatyag. Etong naipon kong lusaw na kandila, hindi na to maluluto pa. Dapat kanina pa to Wala ka kasi dun. Kita na lang tayo bukas Bago pa umalis si Romulo ay naghati sila sa kita ng kandila. Kinabukasan ay maagang nagising si Punal. Bumisita ito sa bahay nila Romulo pero ang bumungad lamang doon ay ang matandang babae na lola naman ng bida natin. Wala daw si Romulo. Umalis at hindi na naman nagpapaalam. Si Romulo sa mga puntong ito ay mag-isa lang na nagmamatyag. Nagtungo ito sa may simbahan. Wala siyang nararamdamang kakaiba sa may bulwagan. Kaya naman naglilibot-libot si Romulo. Hanggang sa magawi siya doon sa may likod. Na kung saan naman ito na yung sinasabi ni Punal na katabi ng kumbento. Doon niya naramdaman ang presensya ng babae. Kumpirmado. At totoo ang mga sinabi sa kanya ni Punal.
Naroroon at alam niyang nasa loob ang babae. Hindi nakaugnay sa kumbento ang pasilidad. Bale, nasa likod lang talaga yun ng kumbento. Nasa labas ng bakod. May ibang mga pasilidad pa naman doon pero yun lang ang katawag pansin sa kanya. Hindi naman paupaan ito. Hindi din opisina. Para bang tindahan na malaki pero hindi nag-ooperate. Bagong gawa pa kasi yun. Nagbantay lang si Romulo roon. Walang agahan. Kumakalamang tiyan pero hindi siya umaalis. 2 palapag itong pasilidad na ito. Ang ibaba ay may folding type na pinto. Yun bang para sa may tindahan talaga? So ngayon wala na ito eh. Na-renovate kasi ang lugar. May hagdan sa gilid. May 2 baitang lang. Tapos pinto na at ang pintong ito. Aminado si Romulo na hagdan pa din ang bubunga doon patungo sa itaas. Hanggang sa nagbukas daw yon at ang nakita niya ang babae. Mabilis na nagtago si Romulo. Kasabay nito ay ang pagtanggal sa kanyang tangan at tinabunan ng konting lupa. Paniguradong mararamdaman siya nito kapag hindi niya inalis yon. Nasa tapat lang daw si Romulo. Nakalublob sa damuhan na may mamasa-masang lupa. Naglakad ang babae. Diretso talaga yun at pumasok sa gate patungong kumbento. Walang hiyang yan. Madre ba to? Madre ata. Mahihirapan ako nito Wika ni Romulo sa sarili. Gumapang daw siya noon sa damuhan at nang matapat sa may pinto ng gate. Nakita niya yung babae. May kausap na madre. Ilang mga sandali ay hindi niya na natatanaw ito. Pero hindi siya umalis doon. Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Dahil nakabihis ng babae. Pagkalabas, nakasayang barot. Madre nga. Ganito kasi yung mga disenteng suot ng isang madre. Napapakamot na ng ulo si Romulo. Gaya ng inaasahan ay mahihirapan talaga siya nito. Pwede namang magtino ang isang aswang. Pwede din magsimba hanggat wala itong ginagawang masama at may basbas ng Panginoon. Pero bakit kinukutuban siyang kukunin ang bangkay? Naguguluhan si Romulo. Nasa pagitan umano siya ng mga palaisipang mabuti o masamang aswang ba ito? Baka daw yung nasipatan niya yon sa sementeryo ay nanogno-novena lang. Magpaganon pa man ay lumakas ang kurisidad ni Romulo. Nung magtatanghali na, nakapagdesisyon itong umuwi. Nasa loob na kasi ng simbahan itong madre at tila ba hanggang gabi yun doon. Makalipas ng ilang mga araw ay dito na nag-abang si Romulo sa may sementeryo. Sa natatandaan niya ay 4 na araw yun matapos ng okasyon. Sa tuwing hapon siya naroroon galing sa eskwelahan. Sunod-sunod na araw yun. Hanggang sa namataan niya umano ang babae. Naroroon talaga sa may tapat ng mausoleo. Sa mga oras na ito ay kakarating lamang ni Romulo. Ang hindi niya alam ay nakabuntot pala sa kanya si Punal. Parang gagamba ng pagmamasid ni Romulo. Nakatayo lang yung babae. Ang suot nito ay sayang kulay itim na may puting rebete. Lalapit na sana siya noon nang makarinig naman siya ng alingas-ngas sa kanyang likuran. Paglingon niya, ang nakabungad noon ay walang iba kundi si Punal. Nasa mga sandaling ito ay nakangatang ulo at nakatanaw sa kung saan siya nakatingin. Anong ginagawa mo dito? Ang tindi mo Hindi man lang kita naramdaman, Punal. Nagmamadali ka tuwing hapon Ibang landas yung tinatahak mo. Kapag nakakarating naman ako sa bahay, hindi ka nakikita. Kaya ito sinundan kita. Tapos dito ka lang pala. Yan na ba yun, Romulo? Yan na yun. Hindi kita isinama kasi nga mararamdaman ka niya Ang kulit mo. Wala na. Basag na yung pagtatago ko dito. Mabuti sana kung maraming tao tayo lang 2 tsaka yung babae niyan Diyan ka lang huwag ka nang lalapit.
Matapos makapagsalita ni Romulo ay kaagad itong lumundag sa isang puntod. Pagkatapos ay tumawid ng tumawid sa mga puntod doon hanggang sa makarating sa kinaroroonan ng babae. Nang masilayan pa siya nito ay nagulat ito. Makikitang nagtataka at napapatras. Ano gagawin mo dyan? Nanakawin mo ba? Ngayon na ba yung oras? Ang sabi naman ng babaeng ito ay nagkakamali daw si Romulo. Hindi niya daw gawain yon. Huwag mo namang akong gawing hangal. Ramdam mo ako eh. Alam mong nararamdaman din kita. Isa kang busaw, di ba? Hindi ka agad nakapagsalita itong babae pero yung mukha'y hindi na nagtaka. Hindi na din ito yung tipong parang naaasiwa. Para pang matatawa yon. Naglakad patungo sa gilid ng mausoleo at may tinuro. Napakunot naman ang mukha ni Romulo. Nagtanong siya sa kung ano ba ang ginagawa nitong babae. Ang sagot ng babae, ang akala niya ay itong si Romulo ang magnanakaw sa labinon. Naakala niya siya ang may-ari ng bakas na to. Tapos ngayon parang magkakapareha silang nagdududa. Ang pinaghihinalaan nitong babae ay si Romulo ang kukuha. Tapos ang pagdududa naman ni Romulo itong babae. Inamin ng babaeng aswang siya, pero hindi niya daw kayang gawin ang nasa isip ni Romulo. Matagal niya na umanong isinuko ang sarili niya sa Diyos. Dagdag pa niya, may 4 umano na balbal na kauri niya, pero hindi kaanak. Binabantayan niya daw ang lugar para hindi nila makuha ang mga kalilibing pa lang. Yung nasa kabilang banda, hindi niya na umano naabutan. Huli na at nakuha ng labi. Hindi niya naman umano magawang komprontahin sa kung saan nakatira gawa ng marami. Teka, totoo ba yung pinagsasabi mo? Kung ganun pala nagmumukala akong baliw. Nga pala, nga naman medyo nakakapagtaka din kasi nga madre ka. Bakit hindi ko ba naisip yun? Tuluyang napatawa ang babae. Nagpakilala ito sa pangalang Geneva. Nasa 20 ng edad. Ate, kailan ba sa tingin mo pupunta dito yung pinagsasabi mo? Tanong ni Romulo. Ay naman kay Geneva ay mamaya daw kung hindi siya nagkakamali. Baka nga nasa labas na ng sementeryo ang mga ito. Nagmamasid. Kailangan niyang mabantay ng puntod. 3 puntod ang sariwa. Mamaya ay lipat siya sa kabila. Ito yung lugar kung saan sila unang nag-cross ng landas nun. Napapakamot ng ulo si Romulo. Nahiya siya sa mga sandaling ito. Patawa-tawa na lang pero ang totoo, nasampal talaga siya ng katotohanan. Mabait naman pala itong si Geneva. Napasundan niya pa kay Punal na parang wala ng respeto yun lalo't madre pala ito. May kasama po ako. Naroroon lang siya oh. Nakakasama ko lagi. Basta ilang beses na akong nakakakumpronta ng aswang na kasama siya. Ang sagot ni Geneva. Alam niyang may kasama itong si Romulo. Pero parang duwag daw. Tinawag ni Romulo si Punal. Mabilis naman itong lumapit. Nagpaliwanag si Romulo na nagkamali siya ng hinala. Mabuti palang babae. Hindi naman nagsalita si Punal. Sinamahan sila ni Geneva sa may isang puntod. Tapos ay nasa dulo ang isa pa. Maaari umanong magsasabay-sabay ang mga busaw o hindi naman kay kada oras. Magsisimula ito mamayang mga 6:00 hanggang 7:00 ng gabi. Pinaliwanag ni Geneva na kabisado niya ang galawan ng kauri niya. Natural, gawain niya rin ito dati. May mga pagkakataon na marami sila at may mga pagkakataon na nag-iisa lang. Ganito na lang kaya yung gawin natin. Para hindi tayo mahirapan itag-iisang puntod tayo. Ikaw dun sa may dulo, Punal. Bakit ako dun bakit ako yung sa malayo? Nakakatakot dun eh. Malay mo ako pa yung sunggaban. Sige. Ikaw sa mausoleo. Ako dito sa may malapit sa bulwagan tapos si Ate Geneva sa may dulo. Ako na lang dito sa may bulwagan. Madali lang tsaka
Maririnig ka agad kapag sumigaw ako. Teka, hindi ba muna tayo uwi, Romulo? Hindi tayo uwi kasi nga papatay natin ngayon yung mga busaw na abusado eh. Yari kasi ako kay nanay Mulo eh. May ipag-uutos pa naman sa akin yun. Kasalanan ko ba yun? Sige na, maghiwalay na tayo. Kumilos na sila. Si Romulo ang nasa dulo. Nasa may napakasukal pa banda. Nalaman nito na daanan ng aswang doon. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa kundi marami. Tama ang madre. Pero sa mga puntong yon ay hindi niya na pa rin lubos mapagtanto ang lahat na itong si Geneva. Mabuti. Animoy parehas lang sila. Bagay na may aswang talaga na matitino. Hindi katulad nung angka ni Kyla na tuminulang ng panghawakan niya ng teritoryo ng mga ito. Noong dumilim na, kaagad naramdaman ni Romulo ang kakaibang presensya. Napakabigat, maalinsangan at parabang ang hirap huminga. Ang ibig sabihin nito, nasa paligid na mga busaw. Hindi mabaho kaya alam niyang nasaan yung tao pa ang mga ito. Sa kinaroroonan niya ay may ilaw pero nasa distansya. Nakamumuk lang siya sa gilid ng puntod na may kakalibing pa lang. Ang tabi nito may puntod doon na parang may butas sa ilalim. Tinabunan lang ng mga bato at tinubuan ng mga damo. Hindi na may pagkakaila na wala ng laman yon. Oo at naroroon ng kabaong pero yung labi wala na. Itong tangan niya ay kaagad niyang tinanggal noon tapos sa paanan niya lang tinabunan ng lupa. Itong discarding ito ay kamakanlan lang talaga niya nalaman. Kasi nga madali lang siya makilatis kapag suot niya eh. Yun ay sa aswang. Pero kapag sa albularyo, hindi siya mararamdaman kaagad kasi nga nagtataglay ang tangan ng gabunan ng malakas na sabulag. Kapwa aswang lamang ang makakaramdam nito. Pero kapag tinabunan ng lupa, hindi mararamdaman yon. May 3 tao siyang nakikita. Napapadaan lang. Mga lalaki. Isa dito ay ubod ng tanda. Pasipat-sipat pa yun eh. Ito na yung busaw. Aminado si Romulo na nararamdaman siya ng mga ito pero isang tao na walang tangan. Kaya kumpiyansya siya. Hanggang sa lumapit daw ito sa kanya. Pinapauwi siya. Sabi ng matanda bakit naroroon tumatambay hindi naman daw tambayan yon. Tumayo si Romulo at hindi kaagad siya nagsalita. Tinitigan niya isa-isa. Nagkakatinginan pa ang mga yon. Gusto ko lang naman pong matulog dito. Sa inyo po ba itong sementeryo? Wika ni Romulo. Lumapit ang isa at ito na yung medyo bata pa. Nakangisi na parang may gagawin. Dito ay walang ano-anong dinampot ni Romulo ang kanyang tangan na nakabaon lang sa tinatapakan niya noon at mabilis na sinuot. Kasabay nito ay kaagad niyang hinawakan ng damit at dinuro ang mukha gamit ng bagakay. Nataranta yun at nagkumawala pero hindi binibitawan ni Romulo. Itong dalawa, mabilis na nagpulasan. Ang sabi ng matanda, gabunan daw ang bata. Saan ka pupunta? Tatakas ka? Sige tumakas ka. Hanggat nasa tabi kita hindi mo magagamit yung abilidad mo. Para ka lang normal na tao sa akin. Ito bang puntod na tong titirahin nyo? Pakawalan mo ako. Maawa ka sa akin. Wala naman akong ginagawang masama eh. Wala pa sa ngayon. Pero mamaya meron yan. Paano na yun eh, nandito pala ako. Matapos makapagsalita ni Romulo ay bigla na lang siyang hinambalos ng kamay. Pero syempre dahil nga may tangan nito ay hanggang sa konting pagkayanig lang. Itong bagakay ay tinarak niya sa tagiliran. 2 beses sinaksak tapos pinakawalan ni Romulo yon. Kumaripas ng takbo ang busaw. Maya-maya dumating si Geneva. Ang sabi noon ay bakit pa daw pinakawalan. May tama yun at hindi na po kaagad gagaling. Magbibigay babala ito sa kanila at saka gusto ko ding puntaan yung lugar nila nang malaman ko kung saan sila nakatira eh. Di ba alam mo? Tara na. Wika ni Romulo. Tinanong ni Geneva si Romulo kung paano na si Punal.
Dadaanan lang po natin. Kung sasama pwede pero kapag umuwi pwede din. Pinunta nila ito. Tumawa yun na makitang namumula ang kaliwang pisngi ni Romulo. Bakat talaga dun yung sagpang ng aswang eh. Aalis kami. Pupunta namin yung lugar nila. Umuwi ka na lang, Punal. Kapag umuwi ako, Romulo, tapos hindi kita kasama, mayayari ako eh. Sasama na rin ako. Paniguradong nasa bahay niyo na yung nanay at tatay ko eh. At least, may katuturan pag pinagalitan ako. Umalis na sila noon. Ang sabi ni Geneva ay medyo may kalayuan. Mga 1 oras ang lakaran. Napakadilim umano ng lugar at baka sunggaban na lamang sila sa magkakaibang direksyon. Tingnan po natin. Kung gagawin nila yun, edi mas mapapadali yung pagkamatay nila. Tsaka hindi ako mahihirapan dahil sila na mismo yung nagkusang lumapit. Ang sabi naman ni Geneva ay nakita niya umano ang nangyari. Takot na takot umano ang mga busaw dito kay Romulo. Gabunan daw kasi ito kahit bata pa. Hindi aswang si Romulo. Kuwan lang yan. Pangit lang talaga yan. Banat ni Punal. Hindi ako aswang, ate. Basta po malalaman mo mamaya kung sino talaga ako. Malayo po pala no, pero okay lang. Basta masiguro ko lang na wala nang mananalasa pa. Dito ay tinanong ni Geneva si Romulo kung anak pa ito ng isang albularyo. Yun nga lang ay aswang ang nararamdaman niya dito. Sa mga sandaling ito ay mahigit kalahating oras na silang naglalakad. Pabukid daw yun. Sumasalungat ito sa lugar ng mga aswang na angkan ni Kayla. Kumbaga, nasa magkakaibang direksyon at malalayo ang agwat. Gaya ng nabanggit sa unang kwento, mas marami ang aswang sa Negros kaysa sa bukid ng Tagbiraran. Dito umano naglipana ang mga aswang nung nagsimulang tugisin sila sa panay. Yun lang po yung base sa sinabi sa akin ni Romulo. Ano nga bang magagawa ko kung siya ang mas nakakaalam lalo't manunugis din siya nun? Opo, ate. Anak ako ng albularyo. Angkan po kami ng albularyo tapos ang pinakaunang katulad ko taga-Aklan. Dito ay sinabi ni Geneva na si Romulo siguro yung naririnig niyang nangahabol ng aswang na bata. Tinanong niya pa kung baka ito din yung pumatay sa aswang sa baybayin. Ako po yun. Nagpapakilala ako hindi sa mga tao kundi sa mga aswang para po magtino. Nang makarating daw sila sa lugar ay kinilabutan si Romulo. Kakaiba umano ang presensya. Hindi ito katulad ng presensya doon sa lugar nila Kayla. Gawa nang wala namang malakas na poder doon. Pero dito para bang nababag ang kanyang tangan. Kakaibang hudyat ang pinaparamdam ng bertud ng aswang. Isang indikasyon na napakadelikado ng lugar. Ultimong si Geneva, sinabi noon na wag na lang daw silang tutuloy kasi nga parang dihado eh. Hindi niya inaasahan na malaki ang naging pinagbago ng lugar. Nung napapadalaw daw siya dati hindi naman ganun ang presensya. Amoy lang at maraming bakas ang nakalatag. Pero ngayon, tila ba ibang-iba na. Naiintindihan ko po pero hindi tayo dapat magpatinag. Nakakaramdam din ako ng pangamba pero para saan, di ba? Para isipin ng mga naririto na walang makakapasok sa lugar nila na katulad natin. Punal, kung ako sa'yo dito lang ako. Huwag na susunod kasi nga mapapahama ka. Sabi ko na nga ba sablay ka na naman. Dapat pala hindi na lang ako sumama. Dito ba, Romulo? Baka naman may bubungad sa akin dito ah. Baka may mangyari ulit yung ginawa mo sa akin dati dun sa lugar nila Kayla. Naglakad si Geneva at Romulo. Napakadilim ng lugar. Walang kailaw-ilaw. Banaag lang pero limitado. Ultimong ang tinatapakang landas. Ingat na ingat si Romulo gawa ng mamaya ay may bangin pala. Ilang mga sandali lang ay nagsisimula ng magkaroon ng iba't ibang huni. Paglakas ng mga huni ng kulisap, may tinig din ng animoy gumagalang baboy. Bukod pa dyan,
May mga alingasngas sa magkakaibang direksyon. Itong lugar ay hindi naman mapuno. Mga damong talahibyo na may halong baging. Tapos hanggang bewang ang taas nun. Napapamura si Romulo kasi nga anumang oras ay may susunggab. Itong mga alingasngas, nakaaligid na mga aswang. Walang biro. Yun po talaga ang nasa paligid nun. Si Geneva ay panay muni-muni at sinasabi nito na patawarin umano siya dahil nga gagamitin niya ang kanyang pagiging aswang. Hinahayaan lamang ito ni Romulo. Hanggang sa ilang sandali lang ay umalingasaw ang napakabahong amoy. Galing yun kay Geneva. Nagpapahid na daw ito ng kung anong lana na siya namang napaka-partikular sa isang busaw o balbal. Lanang kakaiba na parabang katas ng nabubulok na laman. Napapaduwal noon si Romulo. Hindi niya maaninag si Geneva pero alam niya umano sa mga sandaling yon na napakapangit na ng mukha nito. Ang init pa na parabang singaw ng lupa mula sa mahabang tag-init at biglang umulan. Dito ay sinabi ni Geneva sa gasgas na boses na si Romulo na umano ang bahala sa sarili niya. Alam naman nito na kaya niya. Sa oras na may mangyari, magkakahiwalay daw silang dalawa. Ikaw din ate, pero mas maigi sigurong wag masyadong lumayo para na rin maprotekta natin ang isa't isa. Hindi naman nagsalita si Geneva. Kumabig ito at nawala na lang bigla. Si Romulo ay kinakapa ng tangan. Nag-uusal siya para sa katawan at hindi para sa talandrong ipapalipad sa mga kalaban. Hanggang sa bigla umanong may nagsalita. Sa unahan lang, matandang lalaki. Sabi ko na nga ba, bibisita ka kaagad Dahil ba sa natakot kami kanina sa'yo? Maling-mali ang desisyon mo, bata. Hindi ka gumagamit ng isip. Hindi kami ibang aswang na hinahayaan lang ang paligid na walang proteksyon. Ganun ba? Pero bakit ang ingay mo? Bakit hindi mo subukang lumapit? Hanggang ganyan ka lang siguro. Hanggang sa pagpaparinig at pananakot lang. Matapos magsalita ni Romulo ay bigla na lang umanong nagkalabugan sa may kaliwang parte na parabang nagkakaroon na ng kalaban si Geneva. Pinunta ni Romulo pero may mabilis na sumunggab sa kanya. Hindi na paghandaan kaya natumba sa damuhang yon. Nakapatong umano kay Romulo ang ubod ng bahong aswang. Madulas daw ito. Sinusubukan niyang pumiglas pero napakaliksi. Kagad siyang napipigilang bumangon. Hanggang sa may dumagan pang isa. Pinagkakalmot si Romulo. Hindi naman nasasaktan ng binata. Bagkos ay mas nahihirapan siya dito sa napakabahong amoy. Napapasuka pa nga daw siya nun Hanggang sa nabunot niya ang bagakay at dito ay naitarak niya sa isa. Kaya naman umalis yon. Pero may humila sa mga paa niya. Kinaladkad si Romulo. Hindi niya magawang makatayo dahil kapag sinusubukan niya ay binibigla siyang nang humihila sa kanya nun. Kumbaga, binubunot. Hanggang sa may mga tinig umano ng pamilyar sa kanya. Huni ng aswang na katulad ng angkan nila Kayla. Dito ay binitawan daw siya ng humihila noon. Hindi kaagad tumayo itong si Romulo. Nakiramdam lang siya noon kasi nga baka may kakamping ibang lahi ang mga aswang doon. Pero maya-maya ay narinig niya ang boses ni Kayla. Tinatawag ang pangalan niya. Dito na bumangon si Romulo at sinabing ayos lang siya. Alam niya ang direksyon pero wala talaga siyang nasisilayan. Napakadilim kasi. Tinig, kalabog, alingas-ngas lamang ang tinatandaan ni Romulo. Nagkakagulo sa lugar. Parang may kasamang marami si Kayla. Maya-maya ay lumapit sa kanya si Geneva at sabi noon ay may tiktik umano. Dito ka lang ate. Huwag ka pong hihiwalay. Baka ikaw madamay Napatanong si Geneva kung sino ang mga yon.
Mga kaibigan ko. Alam nila yung mga ginagawa ko kahit pa nasa malayo ako. Kapag nalagay ako sa alanganin, tutulong na yung mga yan. Siguro nasa alanganin nga tayo kanina. Sinabi ni Geneva na tagilid nga itong si Romulo. Wala daw nagawang abilidad. Alam niya na umano kung anong meron ito. May tangan siya na galing sa gamunan kaya ang lakas pero wala daw itong nagawa. Pinapagalitan mo ba ako, ate? Sabi naman ni Geneva. Oo, umano. Kung tinuluyan na lamang umano ni Romulo yung nasa sementeryo, ay malamang madadala na ang mga taga rito. Hindi naman daw gumaganti yung mga yan kasi nga hindi daw sanay sa mataong lugar. Hindi nakakapasok ng simbahan. Hindi katulad ni Geneva. Hindi na lang nagsalita si Romulo. Ilang mga sandali lang ay natahimik ng lugar. Dito na nagtungo sila Romulo sa kinaroroonan ni Punal. Si Punal nakadapa sa may damuhan eh. Nakakapangilabot umano yung naririnig niya sa lugar. Maya-maya nagpakita si Kyla. Kasama nito ang kapatid na lalaki at 3 pinsan na puro lalaki din. Nagtanong si Kyla sa kung bakit may kasamang busaw si Romulo. Kakaibigan ko, nakilala ko siya sa sementeryo. Kala ko masama kagaya ko lang din pala siya. Alagad yan ng Diyos, madre. Nagtaka si Kyla gawa ng paano naging madre? Kung kaya ba ng aswang yon? Oo naman pero mukhang mahaba yung pinagdaanan ni ate. Parang penitensya. Napatay niyo ba lahat? Ang sabi ni Kyla ay isang daw ang napatay. Sumibat ang iba. Dugtong nito, ano daw ang gustong mangyari ni Romulo? Palayasin ba yung mga aswang na namumugad doon? Kapag pinalayas ba hindi na maghasik? Yung mga ganyang aswang pinapatay eh. Sa maabutan niyo patay niyo. Kaya niyo naman yun. Nahirapan ako kanina kasi nga ang dulas. Umalis sa mga aswang na kaanak ni Kyla. Ang sabi ni Romulo ay lalayas sa makakalayas pero kapag may naabutan, patay talaga. Malalakas umano ang mga kaibigan niya mga aswang, lalo't natuto na ang mga ito ng karunungan. Namamanga si Geneva. Sinabihan talaga si Romulo na may tao palang kayang gawing alaga ang isang katutak na aswang. Wala nang naabutan ng angka ni Kyla. 3 daw ang bahay. Wala nang lamang mga aswang yon. Sumibat ang mga ito ayon kay Kyla pero hindi daw nila tatantanan. Madali lang matunto ng bakas ng busaw. Pasusubaybayan daw ni Kyla ito sa mga kaanak. Ayun, tinugis nila Kyla mga busaw na ito. Nakarating nga umino hanggang sa mga bukiran na ng ayungon eh. Mabilis makatakas. Kapag nasa isang lugar tumatambay may mga timbre. Napakautak. Magpaganon pa man ay may napapatay pero pahirapan nga. Hanggang sa inudyukan na lang yun ni Romulo na wag na lang daw pagtuunan ng pansin kasi hindi naman nababalik ang mga yon. Kapag pinagpatuloy, pwedeng masupil pero maaapektuhan din ang hanap buhay ng mga tiktik. Sumusunod sa kanya mga ito. May isang salita kasi ang angka ni Kyla. Nang mailigtas ni Romulo ang tatay at kapatid ni Kyla, sinabi nitong pagsisilbihan daw siya ng mga ito hanggang sa tumanda na si Romulo. Ano mang ginagawa ng mga ito kay Romulo ay tinutumbas na naman ni Romulo ng buwis-buhay na proteksyon. Kumbaga, siya ang nagiging pader. Sino ba manong mag-aakala na magkakaroon talaga ng engkwentro si Romulo sa mga busaw? At lahat ng ito, dahil sa madre. Meron pang kasunod na kwento ito. Magpapadala ulit ako, Sir Seth. Ang yugto na kung saan nahirapan talaga siya ng gusto. Nung may nakatapat si Romulo na may abilidad na higit sa kanya. Madugo yun. Kala ko wala na makakaabante kay Romulo ng mga albularyo eh. Pero may pagkakataon pala nakamuntikan siyang mamatay. Sobra din kasing kumpiyansa. At ang nakaharap niya, isang bantugang albularyo na isang aswang.